Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin. Gaya ng mabalasik na mandirigma, taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya. Ang ulo niya'y sagad sa langit at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamanghamanghang gawaing iyon, tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang karunungan ay hindi lang mapagmamasdan sa mga gawa ng Diyos sa kalikasan. Nakikita din ang karunungan sa mga ginagawa niya sa kasaysayan, lalo na sa mga pangyayari para sa kanyang bayang Israel. Mahiwaga din ang kanyang mga gawa, lalo na ang pagligtas niya sa kanyang bayan. Ang pagbasa natin ay tumutukoy sa 2 pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Ang una ay ang pag-alis nila sa Ehipto dahil sa kamatayan ng lahat ng mga panganay ng mga Ehipsyano. Marami ang mga himala na ginawa ni Moises sa Paraon upang payagan na niyang makaalis ang mga Israelita. Nandiyan na ang tubig at ilog ng Ehipto ay naging dugo. Nandiyan na ang maraming palaka at mga lamok na kumalat sa buong lupain. Nandiyan na ang salot ng pigsa, ang pag-ulan ng apoy, ang matinding kadiliman. Hindi na kumbinsi ang Paraon na talagang kumikilos na ang Diyos para sa kanyang bayang Israel. Ngunit isang gabi, pinadala ng Diyos ang kanyang anghel at pinasok nito ang mga bahay na walang dugo ng kordero sa mga hamba ng mga pintuan. Pinatay ng anghel ang lahat ng mga panganay, pati na ang panganay ng Paraon. Pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita, natakot na siya sa Diyos ng Israel. Ang isa pang kababalaghan sa kanilang kasaysayan ay yung pagtawid ng mga Israelita sa gitna ng dagat. Nabiyak ang dagat. May tubig sa kanan at may tubig sa kaliwa. May tuyong lupa sa gitna. Nakatawid ang mga Israelita sa gitna ng dagat. Noong sumunod din ang mga Ehipsyano at ang kanilang mga karwahe,
Bumalik ang tubig ng dagat at nalunod silang lahat. Taon-taon inaalaala ng mga Hudyo ang dakilang pangyayaring ito ng kanilang kaligtasan sa pagdiriwang nila ng Paskwa. Talagang dakila ang Diyos. Ginamit niya ang kalikasan upang maligtas, mapalaya ang kanyang bayan. Ito ang tanda na talagang sila ay bayang pinili ng Diyos. Kung noon ay iniligtas sila, hindi ba niya sila papabayaan? Hanggang ngayon, ang alaala ng kagandahang loob ng Diyos ay nagbibigay sa kanila ng katatagan na hindi niya sila pababayaan. Kaya hinihikayat sila na gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kanilang paggunita ay nagbibigay sa kanila ng assurance na ang Diyos ay para sa kanila. Para sa atin, ang dakilang gawa ng Diyos na ginugunita natin ay ang kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na sinasaluhan natin sa bawat misa. Ito ang alaala na nagliligtas sa atin hanggang ngayon. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa mga dakilang bagay na gawa mo para sa amin. Pinupuri ka namin magpakailanman. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.